Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong future senator na si Congressman Pulong Duterte, nabuking ho sa pambubudol. Bakit naman po niya ginagawa yung pambubudol? In aid of siguro, election to keep, 'di ba, Davao City sa kamay nila. Kasi, hari ho yun. So, meron ho kasi siyang post diyan sa kanyang labas ng pinto ng kanyang opisina. Okay? And apparently po, na fact check po siya. Ito yung sinasabi niya ron. Pahibalo sa tanang Dabawenyo. Siguro ano ba announcement ba 'yan sa mga Dabawenyo ganyan o paunawa, 'di ba? Hindi ako nakakaintindi. Sabi rito, among gikasubong ipahibalo kaninyo nga temporaryong giundang ang atong medical assistance para sa mga pribadong hospital sa Dakbayan tungod kaya wala na kita hatagi og pondo sa atong DSWD. Ibig sabihin, um, ano yun, ano ba yung temporaryong? Pansamantala, gano'n, at pinatigil ang, medical assistance sa mga private hospitals. Kay dahil wala ng pondo ang DSWD. Tama? Okay, ngayon sabi niya, mangayo kami og pasensya sa mamahimong kahasol og kaguol nga madangatan aning nahitabo. Pagpahibalo kami, ayan, basta ganun. Okay, sabi ko na ba magta-translate. Temporarily, ititigil yung medical assistance kasi wala na daw pondo DSWD na binibigay. Okay, thank you. Lumaki sa farm, 'di ba? Ngayon, na fact check. Pero may paliwanag pa siya diyan eh. Ito, ito yung paliwanag niya. Ito, paglilinaw niya to eh. Kami sa aking opisina ay hindi nagsasabi na ang DSWD ay walang pondo. Okay? Kasi sabi naman niya ano daw, temporary, 'di ba, na ititigil na yung medical assistance sa mga private hospitals kasi wala ng pondong ibinibigay ang DSWD. See the trick? So sinasabi niya, kami sa office namin, hindi namin sinasabi, hindi kami nagsasabi na ang DSWD ay walang pondo, kundi ang aking opisina ay hindi pinondohan ng DSWD. Parang iba, no? Walang black propaganda yan, Madam Congresswoman. Sagot niya rito yung kay Migs. Hindi yan fake news. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, dahil nag-uumapaw ang pondo ng PBA, yung party list ni Migs, hinihimok ko kayong lapitan sila para sa inyong medical at pinansyal na pangangailangan. Pera ng bayan yan, pera mo yan, kaya pakinabangan nyo yan. Okay. Bakit hindi niya agad sinabi? 'Di ba? Bakit hindi niya agad sinabi? Ma ano pala 'yan? Lapitan ninyo ang PBA party list. And after all, ang PBA party list po mga kababayan, nationwide po ang coverage ng PBA party list. Okay? So ang tanong, hindi ba tumutulong si Attorney Migs diyan sa mga taga Davao? Tingnan nyo ha. Ito pa yung masakit. Masakit no? Para sa isang taga-media na dati nating hinahangaan mula pagkabata, ito pong si Jay Sonsa, na nagtatago po sa isang agila. Okay, sabi, the Marcos administration suspended the DSWD medical assistance for the people of Davao. Kita niyo ang misleading. So, itong DSWD, sinuspindi yung medical assistance daw. So mula ron sa pondo na siyang dahilan, so dito nirekta na ni Kalbo
na yung Marcos administration sinuspindi yung medical assistance, hindi binigay kung anong dahilan. Doon sa una, dahil parang wala ng pondo, ganon. Ang tanong, totoo ba yan? Sabi nga ni Attorney Migs, ito yung magandang sagot niya rito Huwag magpapadala sa post. Okay, ito na. Dito na lang po natin muna puntahan. Yan, sabi niya, huwag magpadala sa mga post, clickbait at misinformation. Ambot nga nung ganito, ginapakalat ngayon at kaninong office ang nagsabi ng fake news na wala ng pondo ang DSWD. Halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. Okay? So, kung ang sinasabi po ni Pulong, lapit kayo doon sa PBA kasi marami silang pondo. Dito, ang sinasabi po rito ni Attorney Migs ay hindi po tungkol sa pondo nila. Dahil ang isa pang claim nila, Pulong at nito ni Kalbo, ay wala ng pondo ang DSWD, kaya pansamantalang ititigil ang medical assistance sa mga private hospitals. Kumbaga, wala nang pambayad sa serbisyo ng private hospitals ang DSWD. So sabi niya rito, hindi totoo yan. Halos linggo-linggo nandyan ako sa DSWD kasi maraming humihingi ng tulong ng mga nangangailangan sa opisina namin. Sabi niya, kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? See? Bakit patuloy ang aming barangay caravans, including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao? Ito pa. Sabi, eto skip na natin to. Ito yung sabi niya sa gitna, may kulay. Itanong niyo sa barangay officials ninyo, bakit bawal gamitin ng PBA ang area para sa caravan? Yung caravan na tinutukoy ni attorney rito, ni Migs, ay yun pong parang yung kay F. Elisa na Love for All. Yung medical assistance, yung ganun po, caravan. Okay, so binabawalan daw po sila. Yan. Sabi niya, bakit bawal kami magbaba at maghatid ng serbisyo? At bakit bawal kami magbigay ng services sa constituents ninyo? Uy. Ang punto rito ni Attorney Mix, may pinatatamaan siya na nagbabawal sa mga taga-barangay. Parang ganito. Oy, mga taga-barangay pag yung PBA, wag yung pabababain ng serbisyo yan, magagalit ako. May mapupuntahin yung PBA dyan. Ganon. Ganon po yung nangyayari doon sa Davao. Kung hindi ninyo pa kami nakikita dyan, ibig sabihin, kung hindi nyo pa nakikita ang PBA caravan, yung mga medical assistance namin, mga services sa dala namin, yan ay dahil daw po pinagbabawalan silang pumasok ng mga barangay officials. Dahil PBA bawal pumasok sa barangay, bawal magbigay ng ayuda. Sabi niya. Yung next natin yan. Diba? Grabe. Sabi niya, bawal tumulong. Mga elected officials po kayo, mga kapitan at kagawad. Diba? Bakit ganyan? And then, tinag niya yung Office of the Ombudsman. Kaya wag raw ho kayo mga taga Davao City magpapadala sa fake news. Ngayon, ito po yung fact check sa kanya. Sabi rito according to reliable information from a confidential source, Duterte did not allocate funding for various programs in his district. So sa Tagalog, ito pong si Congressman Pulong Duterte ay hindi nag-avail ng mga available na mga serbisyo para sa kanyang iba't ibang mga serbisyo para sa kanyang nasasakupan.
Hindi po nag-ano, hindi rin po nagpondo, okay, para sa iba't ibang mga programa. Kabilang na nga raw po yung social amelioration programs under DSWD. Nako. Kasi itong mga kongresista, mas nga si Amy, di ba? O, kung saan nakakarating, puro Ikes, Ikes. O, kulang na, baka nga pag kumandidato si Amy, ipasusulat sa mga tao, imbis na Amy solusyon, ipasusulat noon ay Ikes. O, diba? So si Pulong hindi po gumamit ng ganun, hindi nag-avail. Bakit kaya? Katampo? Medical assistance under DOH. Special training for employment programming step under TESDA. Naman, pati ba naman yun? 'Di ba? Para sa pangkabuhayan na 'yan ng mga mamamayan, Government Internship Program, yung GIP, and tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program tupad ng DOLE, and Local Government Support Fund, yung LGSF. However, he allocated 30 million under CHED, Commission on Higher Education. Bakit sa CHED may 30 million na inilaan? Sino po ba ang makikinabang diyan? Ang CHED po ay may sariling pondo. Bakit dinagdagan ng 30 million? Hmm. 'Di ba? Tapos yung kanyang mga mamamayan, sinabihan lang na temporary titigil ang medical services kasi allows ng pera ang DSWD. Grabe. Pambubudol ito, 'di ba? So pinalilitaw na kasi nakikita ng taong bayan hanggang Mindanao, 'di ba? Ang daming mga serbisyo fair na ginagawa ang gobyerno, na andiyan ang DSWD. Tapos sasabihin wala ng pondo ang DSWD, kaya tigil yung medical assistance para sa kanila. Hmm, 'di ba? Siyempre magtatampo yung taong bayan, sabihin ay meron naman palang pondo eh. Bakit pag sa iba meron, pagka sa amin wala? Duterte lang talaga may malasakit sa bayan, 'di ba? Hindi pa nga pinaliliwanag sa inyo, mga taga Davao Region, District 1. Anyari sa 51 billion, ba't binabaha pa rin kayo? Baka kulang pa yon. Anong level na ba nang natapos doon? I mean, anong percentage na ba? Kung saan ginamit yung pondo na yan, 'di ba? Baka kulang, kailangan pandagdagan. Oh. Hindi po natin sinasabi na dinekwat yung 51 billion. Okay? Ganon din yung 125 million. Hindi po katulad ng ibang vlogger na yun agad ang sinasabi sa mga tao, hindi ho. Okay, so 125 million na inubos si Sara ng 11 days, mali po ang paraan ng paggasto. Hindi niya sinunod ang guidelines. Yun po ang aking paninindigan doon. And therefore, mali po siya ron. Ito namang 51 billion, 'di ba? Hindi maliwanag kung saan ginamit yung pera. Deserve ng mga tao diyan malaman. Ang sabi ng iba ay ginamit sa flood control. Well, kung ginamit sa flood control, para saan po ba? Pampalakas ng baha o pangpigil sa baha? 'Di ba? Kasi parang walang nagbabago daw sa baha eh. Parang mas lumakas pa yung pinsala ng baha. 'Di ba? Kailangan ipaliwanag sa taong bayan. At ngayon ito, dinagdagan pa, kaso nabuking. Imagine ha, pinagbabawalan ang PBA party list na maghatid ng tulong, magdala ng serbisyo doon, 'di ba? Samantalang doon sa iba, nakakapaghatid ng tulong 'yan. Puntahan niyo yung FB page niyan. Migs, makikita nyo kung saan-saan sila nakakarating. Oh. Diyan sa Davao City, may mga lugar-lugar, may mga barangay po, tinatanggap sila. Diba? May mga kapitan na tinatanggap sila. Pero may mga iba rin naman po, yun yung ayaw. Pinagbabawalan ang PBA party list. Nako, diba? Ang pangit ho ng ganong klaseng politika.
yung nag-aawayan yung mga politiko. Dapat po, ang mga taong bayan, ang gawin nyo ay wag niyong tangkilikin yung mga taong ganyan na pagbabawalan kayo mga barangay officials na, "O, wag niyo papaanohin si ganito, ha? O, alaga namin kayo, ha? Busog kayo lagi sa amin." O, yun ang problema, eh, 'pag merong gano'ng alaalaga na mga taga-barangay, 'di ba? O, kaya lang malas na booking. Sabi niya, no, fact check. Did Davao City Rep. Paulo Duterte's office not receive funding leading to the temporary suspension of medical assistance for the people of Davao? Well, ang problema, nasa kanya pala. Hindi siya nag-allocate, hindi rin siya nag-avail ng ibang mga government available projects or programs and projects. Ang tanong, bakit? 'Di ba? Para isisi sa ibang tao, isisi sa presidente ng Pilipinas, 'di ba? Eh yun na lang si Kalbo na na sinasabi agad rito ni na saan yun? Ito, yan, ni Jason Sa. The Marcos administration, obviously, gobyerno agad ang tinutumbok niya rito. 'Di ba? O DSWD lang ang banggitin mo diyan eh. Ang tumbok na agad ng paninisi sa Marcos administration na pinababayaan ng mga taga Davao. So para feeling po ng mga taga Davao region at ng mga taga Davao City, inaapi kayo ni Marcos. Kinakalaban si Tatay Digong, ang mga anak. Pati kayo dinadamay. Away politika lang namin ito. So hindi kayo dapat damay. Tapos eto pa, nakikikampi pa. Wala pang malasakit sa inyo. 'Di ba? Ito namang mga nagpauto, Duterte lang ang malakas. Duterte lang ang may malasakit. Etong ginagawa nga niya, base sa fact check, pasakit eh. Isipin mo may sakit, hindi maka-avail ng tulong. Merong available, nandiyan ang PBA party list na sinasabi niya na, oh, doon kayo pumunta sa kanila, marami silang pondo. Ano to? 'Di ba? Pa-victim, hindi ka pala nag-allocate. Aray. Hmm. 'Di ba? So, ang tanong, papaliwanag pa ba yan ni Pulong? Dapat maging malinaw yan. Dapat po niyang sagutin etong pagkaka-fact check sa kanya. 'Di ba? Dapat niyang anuhin yan, sagutin yan. Okay? So, iwan natin to.